Kailangan mo maging pagkumbaba talaga. Yun yung tinurong ng music sa akin. Sa akin yung patience eh. So, kailangan mo mag-wait. Hindi naman kasi, okay, let's say gumagawa ka music ngayon, makuha mo na ngayon yung goal. Yeah. So parang baguhin yung ganung mentality. Kaya pinagtatawanan ng hip-hop eh, di ba? Ganun yung ano nila eh, yung mindset eh. Good morning, good afternoon, good evening to all our viewers from all over the world. We are here again for another episode of Ibulgar Mo. What is up mga Abulgar? Today we are excited to share another story that will not only inspire us but will also give us a peek on how it is behind the music industry here in the Philippines. They're one of the hottest hip-hop acts in the Philippines with their top single, Wal Wal, reaching 38 million views in YouTube and 30 million stream in Spotify. Mga Kabulgar, please welcome Gabriel, King Prompty, and Tommy Wave of BVS Collective. So guys, thank you for visiting us here today. Before anything else, ano ibig sabihin ng BVS? Bakit BVS Collective? Wala talaga eh. Never play. How did you get? Wala siyang, hindi siya acronym. Okay. Oh, Grade siya ng Diamond. great. Tapos nagkataon na magkakaibigan kami na sobrang kalat namin. Okay, so metaphor siya na yung Diamond, di mo naman makikita magkakatabi. Right. So, Diamond ng Bataan, di ba? Si Prom. Nice. So, parang ganun siya. Sure. So, di ba, normally, in a group, meron kayong parang leader, di ba? So, like, in the group, meron bang ganun? Meron bang like, Basically, kung sino yung may idea ng song, parang siya yung captain ng song. How did you guys start the group? Magkakilala na ba kayo since you guys were kids? Hindi. Kami ni Gab, magkakampi kami sa basketball. Pero hindi pa kami rapper. So, nung nag-rap din ako. Oh, So, okay. ganun lang. Tapos, from the sa internet. sa internet. Solo rapper ako before. Then, na-meet ko lang din sila sa internet kasi may isang platform which is yung local and unorthodox. Parang yung mga artists, yun yung platform na nag-upload ng mga songs. Like, sasend mo dun yung songs, then upload nila. Kasi medyo malaki yung platform na yun. So, dun kami nagkakilala. Sila din, nag-upload din sila ng songs dun. Kasi ano yun pare-pares kami ng music, style, ganun, genre. So, narinig ko din sila dun. Parang So, ayun. same din kami ng ginagawang type of music. So, Noong una pa nga, parang competition siya. Yeah. Parang, nagpapasikatan kayong tatlo? parang new school rappers, ganun. Tapos, hanggang nag-usap, minessage ko kasi, magsama-sama na lang tayo para mas maganda. Parang, Right. parang mas makabuo pa ng mas magandang music. Kasi same naman yung goal eh. Yeah. So, let's cut the competition. Iangat natin yung Same goal. What was the music. goal? Iangat yung kasi Music. ano nandun same kami nung era na parang kinakahiya yung hip-hop. Nangyari talaga yun eh. Kinakaya yung hip-hop? no, parang medyo baduy pa. Baduy yung Baduy dating pa kapag nakikinig ka ng Tagalog hip-hop. Tagalog rap. Oo. So parang pag nasa ganung kang circle, nagtatago ka na parang ayaw mo pakita sa friends mo na listener ka ng hip-hop, sabihan ka nilang baduy, ganyan. So parang kami, gusto namin noon na parang, which is now na okay na naman, na gusto namin baguhin yung ganung tingin na hip-hop is for everyone. How do you guys make your music? Sino yung nagsusulat? Sino yung sa melody? Sarili actually. Oh. Actually, sa lyrics, like, kanya-kanya. Then yung sa beats, mostly ako, then nakipag-collab din kami sa ibang producers. Right. Diba? Pero mostly ako din gumagawa ng beats. Then, pero pagdating sa lyrics na, parang contribution ng each. Kayo ba, how did you picture changing the landscape of the hip-hop genre? Kasi yung music namin is more like advanced. Kumbaga, kung ano yung music sa Western, like America, kaya namin isabay agad dun. So, We're trying to be kung ano in par. yung uso, We're trying kung to ano be in yung- par with them. So kung ano yung parang standard sa international, yung tinatry namin maging par doon. Kasi
tingnan mo, yung mga bata dito, mas nakikinig pa sila sa Koreans na hindi naman naiintindihan eh. Yeah. So, parang kaya naman din Pinoy yun eh. Parang kami naman na parang sa industry namin. Kung tutusin talaga mga 10 years behind yung style ng music eh. So, yung niche na to ng mga bata na alam nila na behind yung Pilipinas, makikinig na lang sila sa foreign kasi yun lang yung yung meron eh. Yun lang yung gusto nila eh. Gusto nila trendy eh. Gusto nila, 'di ba? Ganon din naman sa fashion. Nagsuot ka ba minsan ng clothes na parang 10 years ago? Siyempre, may mga bata na gusto na ito na kasi, ito na Right. So ganon din sa music, parang may mga gusto kaming i-cater na audiences na gusto yung kung ano yung what is now. So yun. So any artist na you guys looked up to? Like international. International, More local, foreign. yeah. Marami. Puro foreign. Like Actually, top three in mind. Ikaw muna, from Sa akin si Future, Playboy Carti, and si Lil Uzi. Mga ganun din. ako, Future, Don Toliver, yun, tapos Kay Bobby. Yun eh. Quavo, actually. Mga ganun lang din. Can you make us and the viewers understand if you guys want to level up that genre in the Philippines, and if it is a lifestyle, how is it a lifestyle? Ang pagkakaintindi ko kasi sa hip-hop, it's all about unity eh. So parang hindi naman parang violence yung pagkakaintindi ko sa kanya eh. So ginawa siya para i-unite yung mga thugs, di ba? So parang sa akin, kung tutunay kang hip-hop, parang dapat yung peace tayo, let's unite. Hindi tayo naghihilahan pababa. Parang dapat ganun yung hip-hop eh. Pero tingin ko ewan dito sa country natin kung ganun pagkakaintindi. Kasi pagka sinabing hip-hop, yung number one nasa utak nila, violence. Mga bugoy-bugoy. Maraming tato. Diba? So ano sa inyo? Ano So, yung parang- meaning ng hip-hop talaga? It's about unity. Unity lang. Oo, yung... Okay. Sa akin naman, ang hip-hop is parang culture talaga. Lifestyle, passion, Okay. everything about yun. Pero nag-originate yung hip-hop, hindi lang naman sa parang breakdancing, Yeah. pagdi-DJ, di ba? So, graffiti. Maraming, ibig sabihin, rapper ka lang. Rapper na hip-hop. Pero in general, pwede kang dancer ka, pwede Pwede kang DJ. nagdo-drawing, pwede kang... So parang it's a way of Oo, living of an living. artist that Oo, represents yes. that genre. So, para kaya sa akin unity kasi maano siya eh, malawak siya eh. Hindi siya yung parang pakalat-kalat na gangster. Hindi ganun. So parang hindi lang ang hip hop, hindi lang sa pwede rin yan sa nakapag-aral. So, ganun. Ayun. Pwede rin yan sa mga nakagraduate. Okay? Kasi yun yung yun yung stereotype eh. Gangster, hip-hop, ganun. Naka-Jejemon, ganito, ganyan. Naka-plans na ganito, naka-Jejecap, ganyan. Hindi. So parang baguhin ganun mentality. Kaya pinagtatawanan ng hip-hop eh, di ba? Ganun yung nila eh. Yung mindset eh. So, parang pwede rin yan sa mga lawyer. Pwede rin yan sa doktor. Okay? So, it's for everyone. Right. May mga struggles ba kayo na-encounter? Napakadami. Sobrang Toxic dami. na culture ng hip-hop. Sa totoo lang. Sa gigs, na-experience ko na pupunta lang ako doon. Sagot ko yung transportation ko, food ko. Gusto ko lang kumanta doon para marinig nila yung song ko. Pero walang talent fee or walang anything na money. Exposure lang talaga. Even nagre-release kami ng songs. Like, I'm trying to be consistent. Siguro, nagre-release ako like twice a month, once a month. Walang views, walang streams, like mababa. So parang ganun, nakaloop lang. Tapos dumating yung part na parang gusto mo na mag-quit. Kasi wala kang money eh. Paano pa yung iba na hindi sila nakakapag-fund, walang budget. Siyempre, need mo mag-basic video. Swerte ko lang kasi may recording setup ako sa bahay. Like, PC, mic,
paano pa yung iba na wala na Kailangan hindi ng na studio. magbayad ng recording time, hindi na magbayad ng music video. Diba? So, yung iba nagka-quit na lang kasi wala eh. So, yun na nga, diba? 10 years of struggle. Like, come on. Like, if I were in your shoes, 10 years nothing is happening, dude, I'd quit. Yeah, me too. Like, why? Diba? So, what made you guys Stay. like stay and like keep on going? Para sa akin ako, katulad ko before, owner ako ng company. Hindi naman malaki, pero hip-hop yung sumulo sa akin nung wala siya. Bilang ako, para sa akin lang, hindi ako basta-basta nakipagtropa, ganun. Nung nakilala ko sila, sobrang gaan, open kami sa isa't isa. Siguro isa rin yung malaking reason kung ba't nandito pa rin ako sa isa. Tama eh. Yung company din kasi. Yung kasama mo yun. Halimbawa, depressed siya. Eh, may kasama siyang mga makukulit na kagaya namin. Makabaliw. Parang, hindi, huwag tayo mag-tweet. Tol, kaya to. Wala susuko, wala pero susuko. kung mag-isa ka kasi parang, Mas mahirap. okay, pag Mahirap. naisipan mo tigil ko na kaya to. Ito na kaya. Siyempre, wala na eh. Walang tao na pwedeng kadamay. O pag nabash kami, sabay-sabay kaming nababash. Parang gano'n. Di ko siya nakita sa yung sa mga matagal kong tropa. As in na, sila ba yung tunay na sasalo sa akin? So saan nila ako nakita? Okay, so why should BVS have a place in the music industry? Kasi kami yung Kami yung trendsetter. So, parang yun, trendsetter. Actually, yun yung tingin sa amin. Ngayon, parang Most siguro, friends. kagaya nung binas na binas yung mga gawa namin na parang bubble rapper, kung ano-ano na gantong style, puro auto-tune. Buti nga si Mike Swift, kahit pa paano dinefend kami. Na parang, kasi nirepresent namin yung Def Jam sa Asia na as sa Philippines na kami, VVS. Philippines. Na may international track. Kami nag-represent. Tapos, ang dami nagre-reklamo, mga OG rappers, kung sino-sino rappers, na ba't hindi sila? Bakit kami? Nung sinabi nga ni Mike Swift na, kung paikinggan mo naman yung tunog nila, parehas din doon sa ibang bansa. So parang tingin namin, parang pag nabigyan kami ng clout, di ba, mas showcase pa namin yung kaya namin ipakita at baka makakreate pa tayo ng unique sound ng yung talagang pag narinig mo, Sa atin. galing Pinas yan. So tingin nyo because of that song, because of that one song and the other songs that you guys made, was the 10 years of struggle worth it? Oo naman, kasi dami nag-PPM sa atin eh. Worth it. Kaya kung hindi rin kami nagtitigil kasi may mga bata nag-PPM sa amin na tuwa sila, nag-last load kami lang ganito. Kasi lahat naman ayaw mabash eh. Di ba? Kumbaga parang may sasalo talaga ng hit. Alam na umpisang pag-uusap pa lang namin, gagawin natin ganong style pero pare, mababash tayo 100%. Alam na rin namin na mangyayari sa amin yun eh. So, pero hanggat may isang tao, may nagme-message sa amin na suporta, hindi talaga kami na para titigil pa. So do you ever see yourself leaving or not doing music anymore? Pwede naman kasing magdagdag lang. Pero kung ma-minus mo pa yun, parang hindi naman siguro. Kaya same lang. Mag-stay kami ng matagal. Siguro kung dadating yung time na wala na kaming income sa music, kailangan na magtrabaho. Hindi pa rin siya makapagod. Right. Oh. Yeah, I think sa akin kasi music is life talaga eh. So, even though wala nang money sa music, siguro kung mag-work ako sa music, Tama. sa music Connected. field pa rin. Like connected sa music. If there's one thing individually that music taught you, life lesson, whatever kind of lesson na you'd want to impart to me, to Michelle, kumbaga kung tinuro ng music sa inyo that can be applied in life in general, what would it be? Sa akin yung patience. So, kailangan mo mag-wait. Hindi naman kasi, okay, let's say gumagawa ka music ngayon, makuha mo na ngayon yung goal. Yeah. Parang need mo mag-wait. Kasi hindi mo naman malalaman yung future mo kung makaka-hit ka ba or makakagawa ang hit song or mag-stop ka agad eh. So, kailangan mo hintay. Saka perseverance, syempre. Kailangan mo magtyaga. Yung sa akin naman is, kailangan mo maging pagkumbaba pala. Yun yung tinuro ng music sa akin. Hindi ako mayabang pero
Slice lang. Medyo, Di ba? Paano, saan mo siya na ano? Hindi, lalo na syempre, once na may hit song ka, parang akala mo superstar na kayo. Pero hindi. Ganyan, huwag kang magbabago. Kung paano ka nakilala, dapat ganun ka pa. great, continue creating, di ba? Own your craft. Talagang practice. Hindi naman nauubos yung art eh. Next year may bagong tunog na naman. Meron ka na namang ma-unlock na. Maiisip. Ngayon, ganito yung uso. Yeah. Bukas ganito. Malay mo yung na-discover mo na sound. Next year, ikaw na yung pioneer nun. Ikaw na yung king ng ganong klaseng genre. Di ba?